Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo mga yugto o hakbang sa pananaliksik. No? Ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo ay mula sa akda ni Dr. Lydia B. Liwanag ng Pamantasang Normal ng Pilipinas. No? Ano nga ba mga yugto o hakbang sa pananaliksik ayon kay Dr. Liwanag? Ayon sa kanya, ang pagpili ng paksa o problema ng pananaliksik ay ang paksa dapat ng pananaliksik ay isang problema na nais nating saliksikin, no? Ang paksa o problema ay dapat na nagtataglay ng mga sumusunod na katangian. Ito ay merong 5 katangian. Dapat yung paksa o yung problema na sasaliksikin natin ay nakapaloob dito sa 5 katangian na to. Unang-una, dapat yung paksa o yung problema natin ay napapanahon, nauugnay sa mga issue ng kasalukuyan. Dapat din yung paksa o yung problema na ating sasaliksikin ay maisasagawa at may kahihinatnan. Ikatatlo, mahalaga sa mga taong may focus sa pananaliksik. Ikaapat, nababago at original. No? Ibig sabihin, pwedeng new and original ito. Ikalima is, dapat natatapos sa takdang panahon or time-bounded. Dapat ganyan. Ano? Pagbabasa at pagsusuri ng mga kaugnay na literatura, paano naman ito? No? Ayon kay Dr. Liwanag, mahalaga ang bahaging ito na magbibigay ng mga kaalaman sa gagawing pananaliksik. Ano-ano ang dapat basahin bago isagawa ang pananaliksik? So, meron yan diyang 3. Una, magbasa at magsuri ng mga ginawa ng pananaliksik sa paksa o kaugnay nito. Kung ano yung paksa mo ngayon, dapat magbasa ka at suriin mo yung mga nauna pang mga pananaliksik na nagawa na o isinulat na nakaugnay sa paksa mo sa pananaliksik mo ngayon. Ikalawa, dapat magbasa ng mga aklat na nauukol sa mga teorya o simulain ng gagawing pananaliksik. Ano? Ikatatlo, no, mag-analisa ng mga datos na mapagbabantayan ng pananaliksik. No? So, pagkatapos mo magbasa, magsuri, i-analyze mo yung mga datos na yan at magiging batayan mo yan sa iyong pananaliksik. No? Ang susunod naman ay pagpili ng estratehiya sa pananaliksik at pagdevelop ng instrumento, no? Sa pagpili ng estratehiya at pagdevelop ng instrumento, ito ay merong 6. Una, ang paksa o problema ang magdidikta sa estratehiya o metodolohiya na gagamitin. Kung ano ang paksa mo, kung ano ang problema na sasaliksikin mo, diyan nakasalalay kung anong estratehiya o metodolohiya na gagamitin mo. Depende kasi yan, no? Hindi pwedeng strategy muna o methodology kung anong gagamitin mong method, tsaka ka maghahanap ng paksa. Nakadepende sa paksa o sa problem mo yung estratehiya o metodolohiya na gagamitin mo sa iyong pananaliksik, no? Ikalawa, ang piniling metodo ang magiging batayan ng mga detalye o disenyo ng gagawing pag-aaral. So, kung anong metodo ang nais mong gamitin, no, yan ang magiging batayan mo sa mga detalye o disenyo na gagawing pag-aaral. No? Ikatatlo, ang mananaliksik ang siyang magdidesisyon kung anong metodo ang gagamitin, kung quantitatibo ba o qualitatibo, no? So, pag sinabing metodo, method siya. Ano bang gagamitin mo dyan? Quantitative or qualitative? Yan. So, ikaw bilang isang mananaliksik ang pipili. Kasi yung paksa o yung problema, maaari siyang pwedeng maging quantitatibo, pwede mo rin naman siyang gawing qualitatibo. So, nasa sayo bilang mananaliksik kung quantitatibo ang yung gagamitin o qualitatibo. Depende, no? Ngayon, mula sa dalawang yan, no, nakadepende kung anong estratehiya o metodolohiya na gagamitin mo. Ang ika-4 naman, yung ang pagpili ng instrumento ay naaayon sa problema at metodo. Kasi kapag ang pinili mo ay qualitatibo, no, iba ang instrumento na ginagamit para sa qualitatibo at ganun din, iba din ang magiging instrumento na gagamitin mo kapag ikaw ay nag-quantitatibo o yung tinatawag na quantitative research, no? Ang mga instrumento
ay maaaring gawin o ihanda tulad ng talatanungan, iskala ng attitude, mga pagsusulit, patnubay sa interview at iba pa. Marami yan, iba-iba. May mga instrumento na ginamit na sa naunang pananaliksik na maaari ring gamitin. Katunayan, mga mag-aaral, yung mga yung mga panel ninyo, mas gusto nila na ang gagamitin ninyong instrumento ay yung gamit na o yung nagdaan na, no? Kasi yun ay subok na, no? Kapag ikaw ay gumawa ng bago mong instrumento, kinakailangan mo pa munang i-validate ito, no? Pero maaari ka naman ding gumawa, no? Nangangailangan nga lang naman ito ng pagbalisa, no? Ang susunod naman ay ang mga instrumento ay dapat magkaroon ng mga item na sasagot sa mga problema o tanong sa pag-aaral. Ipataya rin ang mga instrumento o i-try out para maging balido at mapananaligan ito. Yun na yung sinasabi ko sa inyo, no? Na kapag ikaw ay gumawa ng bagong instrumento, gumawa ka ng tanong, tapos dapat naglagay ka ng mga hanay na mga sagot sa iyong mga problema, kailangan mo munang subukan muna ang instrumento na ginawa mo. Ita-try out muna ito para ma-validate ang iyong instrumento na ginawa, kung aakma ba siya sa iyong pananaliksik, no? Ngayon naman ay tatalakayin naman natin yung pangangalap at pagsusuri ng datos. Sa pangangalap ng datos, no, ito ay binubuo ng pagbibigay ng mga instrumento. Halimbawa, nakagawa ka na ng instrumento mo na yun. Tapos, ng mga question and answer, ganyan, no? Depende, di ba? Sabi ko nga sa inyo, maraming klase ng instrumento. Pwedeng talatanungan, pwedeng scale of attitude, pwedeng pagsusulit, pwedeng patnubay sa interview, no? At iba pa. So, yung mga yan, no, kapag nakagawa ka na ng instrumento na yan, no, mangangalap ka na ngayon ng datos. Ito yung binubuo ng pagbibigay ng mga instrumento, pag binigay mo yung instrument mo, and then, kokolektahin mo at mag-i-interview ka. Ang tawag dyan ay pangangalap ng datos. Dito rin ginagawa ang pagtatala o pagre-record, no? Ang tawag dyan ay anecdotal record. So, ganyan, no? Analysis ng datos. Ano naman ito? Dito ginagamit ang statistics na ayon sa problema ng pananaliksik, no? Sa analysis ng datos, meron siyang dalawa na ginagamit, no? Isa, deskriptibong pananaliksik, tapos yung isa naman yung inferential na pananaliksik, no? Sa pag-analisa ng mga datos, nakadepende din yan kung anong gagamitin mo. Kung ikaw ba ay magdideskriptibo o yung descriptive questionnaire o kung ikaw ay mag-i-inferential, no? Ngayon, kapag sinabing deskriptibong pananaliksik, madalas ang ginagamit dyan yung mean and percentage, ano? Yung pwede din yung mean, median, mode, and then percentage. Pag sinabi naman inferential na pananaliksik, dito naman lumalabas yung mga t-test, o yung tinatawag na two-tailed test, o di kaya yung Pearson-Product Moment Correlation or ano ba. Yan, iba-iba yung mga yan. Masasabi mong gagamit ka ng t-test, Pearson, Product Moment Correlation or ano ba, depende din yan kung anong klase ng pananaliksik mo, no? May mga statistical packages na maaaring magamit na ngayon tulad ng SPSS, StatPack at iba pa. Kasi dito, ipapasok mo lang yung data, tapos paglabas niyan, automatic magko-compute na. Pero meron siyang kinakailangang pag-aaral, no? Para matutunan nyo yan, maaari nyong i-google, pwede ninyong i-YouTube kung paano nga ba isagawa yung SPSS. Marami ng tutorial din yan na makikita nyo dito sa YouTube kung gusto ninyong matutunan para kayo ay mag-advance. Pero tinuturo din naman yan sa statistics ninyo. I hope nga lang sana natutunan nyo yan. Pero kung hindi naman, maaari ninyong pag-aralan sa via online, sa Google or sa YouTube, no? Ang mga resulta ng analysis ng mga datos ay dapat na maayos na mailahad ng walang bias o pagkiling sa parte ng mananaliksik. Ito ay dapat ginagabayan ng mga simulain o tsorya mula sa mga binasang literatura at ang mga napatunayan ng mananaliksik sa pananaliksik. So, again, ang resulta ng analysis ng mga datos mo na iyong isinaliksik ay dapat na maayos mong mailahad ng walang bias o pagkiling sa parte
natin ng mananaliksik. Hindi pwede na kung ano ang gusto mo maging resulta, yun ang magiging resulta ng pananaliksik mo. Okay lang naman kung halimbawa ang expected mo na magiging kalalabasan ng resulta ng ano mo ay hindi yun ang lumabas, no? Walang tama o mali. Ang importante ay naibigay mo ng nararapat na makatarungan at ng totoo ang iyong sinaliksik. Ano? Dapat ginagabayan yan ng mga simulaing teorya mula sa mga binasang literatura mo. So, ang iyong saliksik o ang iyong problema ay dapat merong nakaangkala o naka-anchor sa mga theoretical framework, yung tinatawag no, sa Ingles. No? At dapat ito ay nakabase mula sa mga binasa mong literatura na sumusuporta o nagpapatunay sa iyong sinasaliksik. Ano? So, yan. So, pag-uulat ng resulta, no? Paano naman yon? Sa pag-uulat ng resulta, iuulat ang mga hakbang nag-iisinagawa, mga kinalabasan ng pag-aaral, konklusyon at rekomendasyon sa malinaw na paraan na maiintindihan ng mga mambabasa, no? Pag inulat mo ang resulta mo, maikli na lang 'yan, no? Iuulat mo diyan isa-isa. Ano ba yung mga hakbang na ginawa mo, no? Ano ang kinalabasan ng pag-aaral mo sa iyong pananaliksik? Ano ang konklusyon at rekomendasyon ng iyong pananaliksik sa malinaw na paraan at maiintindihan ng mga mambabasa? So, yan lamang ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kung merong mga katanungan, maaari niyong i-komento sa video na ito o maaari ninyong paste ang inyong mga tanong sa ating FB group. Yun lamang at magandang umaga hanggang sa susunod na talakayan.